Walang tubig ngayon sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa mababang level ng tubig sa Lamesa Dam. Ang water level doon papalapit na sa pinakamababang antas na naitala noong 1998 at may ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav! June Marie, sasahan na nga yung mahina hanggang wala talagang tubig sa ilang lugar dito sa Metro Manila, pati na rin sa Cavite at Rizal at magsisimula ito ngayong araw hanggang sa Lunes. Tambak ang labada ng pamilya Gasper sa Barangay East Camiasa, Quezon City. Naghahabol kasi sila bago pa mawalan ng tubig. Nag-imbak na rin sila ng tubig sa mga palanggana at drum. Kahit talaga tuloy-tuloy ang tubig, mayroon kaming tinatabingan para in case mayroon kaming magagamit. Yun, ang kung minsan pag mga pinagbanlawan, tinatabi na lang namin para kung in case emergency, mayroon kang pang buhos sa CR. Ay, hirap pag tubig ang mawala kasi siyempre lahat ginagamit talaga tubig. Mas medyo okay pa kung minsan na magkaroon ng kuryente pero tubig talaga ginagamit talaga ng tao. Nag-anunsyo ang Manila Water na hihina o mawawalan ng tubig sa ilang bahagi ng Quezon City, San Juan, Pateros, Taguig, Mandaluyong, Makati, Marikina, Pasig, Angono at Antipolo Rizal ngayong araw hanggang bukas dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Lamesa Dam. Sa Barangay South Triangle sa Quezon City, nag-iipon na rin ang mga residente sa lahat ng mapaglalagyan ng tubig. Ayon sa Pag-asa, pinakamababang naitalang level ng Lamesa Dam ay 68.75 meters noong 1998 kung kailan nagkaroon din ng El Nino. Sa ngayon, nasa 69.1 meters na lang ang tubig sa Lamesa Dam at inaasahang patuloy pa itong bababa ngayong tag-init at may El Nino pa. Dapat pong ang tanongin natin dyan ay ang Lamesa Dam kung paano nila ina-allocate yung mga tubig nila sa mga concessionaires. Sa ngayon po kasi talaga mababa na po yung tubig ng Lamesa Dam at kailangan na ng mga pagtitipid. Palagay ko magkakaroon ng rationing na lang kung hindi talaga mapipigilan itong pagbaba ng sto ng tubig. Rationing na ng tubig sa Metro Manila. May emergency water service interruption din ang Maynilad sa Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque at Bacoor, Cavite. Pero hindi naman daw ito dahil sa kakulangan ng supply. Ito po ay paghahanda ng activation ng bagong tayo. Oo. Ito yung bago, kasi may bago kaming facility na katabi rin ng Putatan Water Treatment Plants. Sinasabi ng Pag-asa na di ba makakaranas tayo ng mild El Nino, hindi kami maaapektuhan kung basta sapat lang yung binibigay sa atin na allocation ng MWRD. Alas 9 ng umaga bukas hanggang alas 4 ng madaling araw sa Lunes ang water service interruption ng Maynilad. June, inaasahan naman daw ng Maynilad na makakapag-ipon ng tubig yung customers nila dahil maaga silang nag-abiso. Gayunpaman, meron naman daw silang mga naka-standby na water tankers para magrasyon ng tubig dun sa mga maapektuhang lugar. June? Mav, itong hanggang Lunes na ito, may posibilidad ba na masundan pa itong mga water interruptions na ito? Papainit yung panahon, Mav? June, ayon sa Manila Water o sa Maynilad rather, ang sabi nila, basta hindi naman daw bababa yung alokasyon na ibinibigay sa kanila, ay hindi nila inaasahan na magkakaroon sila ng mga water service interruptions kagaya nito. Gayunpaman, ito namang Manila Water, yung mga customers nila, ay malamang aasahan natin na magkakaroon pa ng mga service interruptions sa mga susunod na araw dahil nakita natin yung level ng tubig dun sa Lamesa Dam ay patuloy pa itong bumababa. At yun yung dahilan ng Manila Water, kaya naman nga sila nagpapatupad na ng water service interruption dahil kulang na raw yung supply nila ng tubig at base na rin sa Pag-asa ay asahan natin na pababa pa yung supply nitong tubig na ito sa Lamesa hanggang sa Hunyo, June. At yun nga yung nakakatakot, Mav, no? Kasi paumpisa pa lang yung tag-init. Paano pag nag-peak pa talaga ito? Ano mang pwedeng mangyari? Tama, June, dahil nga ngayon nakita ko yung graph, pababa pa talaga yung level nga ng tubig dito sa Lamesa Dam na pinagkukunan naman ng tubig ng mga taga dito sa Metro Manila pati na rin dun sa mga karatig nating probinsya. Pero ang sabi ng Pag-asa, worst case scenario, ang inaasahan talaga nila ay baka magkakaroon na lang ng rationing, particularly dito sa Metro Manila kapag hindi pa rin nagbago nga itong level ng tubig dito at hindi pa rin magkaroon ng mga pag-ulan, which inaasahan nga natin hindi naman magkakaroon dahil meron pa rin tayong existing na mild El Nino ngayon, June. At yung worst case scenario na yun, Mav, pinaghahandaan na this early pa lang.
June, sa ngayon hindi kasi makasagot din yung Pag-asa, no? Dahil ang sabi nila, ang dapat tanungin dito ay yung Lamesa Dam. Dahil ayon dun sa Pag-asa, yun namang ibang dams natin, kagaya na lang itong Magat, Angkat Dam. Ito namang mga ito ay nasa normal pa yung level ng tubig. Kaya hindi rin nila naiintindihan kung bakit itong nag-iisang Lamesa Dam ang may problema ngayon sa level ng tubig. Kaya sa ngayon, sinisikap pa natin kunin naman yung pahayag ng Lamesa Dam kung ano yung nangyari, bakit nagkaroon ng pagbaba dun sa supply nila. Dahil palagay daw ng Pag-asa ay sa allocation ito sa water concessionaires, doon nagkakaroon ng problema. Pero doon sa ating mga water concessionaires, particularly yung Maynila at Manila Water, sila naman syempre ay magre-rely din doon sa supply na ibinibigay naman sa kanila ng Lamesa Dam. At syempre kung kukonti yung alokasyon na maibibigay sa kanila, ay sigurado na maaapektuhan yung mga consumers nila, yung customers, at magkakaroon ng mahina o wala talagang tulo ng tubig sa mga susunod na buwan pa, June. Maraming salamat, Mav Gonzales.